Simula pagkabata, hindi naging madali ang kalagayan ko. Taon-taon may biglaang lagnat, panghihina, at minsan ay pakiramdam ko'y may mabigat na nakadagan sa dibdib. Sa baryo naming nasa gilid ng bundok at palibot ng tubuhan sa Negros, mabilis kumalat ang sabi-sabi. Ako raw ay binabate. Magandang araw sa lahat. Ako si Samara, bunso sa 4 na magkakapatid. Sa umaga, amoy asulong at bagong giling na tubo ang hangin. Sa hapon naman, ang alikabok mula sa kalsadang lupa ay kumakapit sa binti, habang ang tunog ng kuliglig at tahol ng aso ay hudyat na papalubog na ang araw. May sapa sa ibaba ng baryo na malinaw kapag tag-init, at may puno ng duhat sa gilid ng lumang kapilya. Sa tabi nito, sabi ng matatanda, may punso. Doon daw ay may mga nakatira. Bata pa lang ako, napapansin na ng mga tao ang itsura ko. Maputi at makinis ang balat na parang laging bagong ligo. Mahaba at maitim ang buhok na abot bewang. At may mga matang sabi nila, kumikinang. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero dahil doon ay madali akong mapuri. Noong 5 taong gulang ako nang unang tumatak sa isip ko ang bati. Nasa palengke kami ni nanay. Bitbit niya ang bayong na may isda at gulay. May lumapit sa amin na ale, nakaputing bestida. Sa tingin ko ay 50 mahigit na ang edad. Ang ganda naman ng batang to, parang manika. Sabi niya nang nakatitig sa akin. Pinisil niya pa ang pisngi ko. Napatingin naman si nanay at agad akong hinila papalapit sa kanya. Pera usog po, sabi ni nanay. Sabay haplos ng laway sa noo ko at pakiskis ng hinlalaki sa sintido ko. Ngumiti lang naman ang ali at umalis. Pagka-uwi ko, nilagnat ako kinagabihan. Nanginginig ang tuhod ko at hindi ako makakain ng maayos. Nay, ang bigot po ng dibdib ko. Ay nako anak, binati ka na naman. Bukas, dadaan tayo kay Nanay Basilia. Sagot niya habang pinapainom ako ng salabat. Si Nanay Basilia, ang albularyang matagal nang tinitingala sa baryo namin. Siya ang madalas lapitan kapag may hindi maipaliwanag na sakit. Amoy yerba buena ang kubo niya. May mga nakasabit na tuyong dahon ng sambong at tangkay ng damong Maria. Magandang umaga po Nanay Basilia. Nais ko lang po sanang patignan ng anak ko. Si Samara ay nilalagnat kagabi. Tinignan ako ni Nanay Basilia, saka ngumiti ng kaunti. Halika, lumapit ka iha. Pinaupo niya ako sa bangkong malapit sa kanya. Sa kanya sinindihan ng isang maliit na uling at pinataka ng langis at dagta. Umusok yon, maanghang sa ilong. Hindi ito simpleng usog. May napupusuan sa batang to. Ano pong gagawin namin, Nay? Maglagay lang kayo ng kapirasong asin sa bulsa ng bata araw-araw. Turuan mo siyang magsabi ng pwera o sugpo kapag may pupuri sa kanya. At sa gabi, isara niyong mabuti ang bintana. Huwag niyong hayaang maglaro sa dilim. Bumalik kayo dito kapag muli siyang sinumpong. Binigyan niya kami ng maliit na bote ng langis at isang pirasong pulang sinulid. Eto, itali mo sa pulsuhan niya. Pangontra iyan. Matapos ngayon, umuwi kaming tahimik. Kinagabihan, humupa naman ang lagnat ko. Pagtungtong ko ng 7 taong gulang, pumasok na ako sa grade 1. Maaga kaming dumadating sa paaralan. Malinis ang sahig na kahoy ng silid. Amoy basang walis tingting. Good morning class. May bago tayong kaklase. Anong pangalan mo, iha? Bati ni Ma'am Salve, saka binalingan ako ng tingin. Samara po. Ako po si Samara. Magandang bata ka, at ang haba pa ng buhok mo. O sige na, humanap ka ng bakanting mauupuan mo. Habang tinitignan ko kung saan may bakanting upuan, rinig na rinig ko ang ilang kaklase kong nagbubulungan. Napalunok ako at naalala ko ang bili ni nanay. Pera usog po. Mahina kong sabi, halos bulong lang. Pero bago pa man ako nakaupo,
Nakita ko ang isang batang estudyante sa labas ng bintana na nakatanaw sa akin. Titig na titig ito na para bang nakakita ng artista. Nang magtama ang paningin naming dalawa, agaran siyang umiti, saka gumalaw ang bibig na para bang may sinasabi. Hindi ko naman yon pinansin at dumiretso na ng upo. Pero nang muli kong balingan ng tingin ng batang estudyante, wala na ito sa kinaroroonan niya. At doon, nag-umpisa na akong mahilo. Dumilim ang paningin ko at kinailangan kong kumapit sa mesa para hindi ako matumba. Pero wala talaga. Bumagsak pa rin ako sa sahig dahilan para magsigawan ng mga kaklase ko. "Ma'am! Si Samara!" Dali-daling tumakbo si Ma'am Salvi at lumapit sa akin. "Anak, kumain ka ba? Anong nangyari sa'yo?" Opo, ma'am. Pero umiikot po ang paligid." Agarang ipinatawag ni Ma'am Salvi ang aking ina. Pagdating niya, pinunasan niya agad ang bato ko ng basang panyo na may langis at kinabig ang buhok ko paharap sa dibdib. Doon na nga nag-umpisa ang halos linggo-linggo o araw-araw na pagkabati ko. Lagi akong nagkakasakit at walang linggong hindi ako dinadala sa bahay ni Nanay Basilia. Pero ayon sa albularya, simpleng pagkabati lang ang sakit ko. Nagagamot niya rin naman yun agad. Pero pagsapit ko ng 12 anyos, mas naging madalas ang kakaibang pakiramdam kapag dapit hapon. Kapag tumutunog ang kampana ng kapilya, parang may humihila sa balikat ko pabalik ng bahay. Kapag lumalapit ako sa bintana sa gabi, tila may aninong nakatayo sa mga puno, hindi gumagalaw, nakamasid lang. Isang gabi nga, hindi ko na napigilang tanungin si inay. "Nay, bakit ako? Bakit lagi akong nababati? Wala naman akong ginagawa." "Anak, may mga batang sadyang napapansin talaga. Maganda ka. Oo. Pero hindi lang itsura ang usapan dito. May kung ano sa'yo na gusto nilang tignan, lapitan. Ang liwanag mo siguro o ang kabutihan sa loob mo." "Liwanag?" "Huwag mong isipin masyado ang mga bagay. Ang mahalaga, alam mo kung paano mag-ingat at tandaan mo. Hindi lahat ng nakatingin ay masama." Makalipas ang ilang linggo, saka ko siya unang nakita. Hindi ko pa alam noon kung sino siya. Pero mula sa malayo, sa pagitan ng mga puno, may isang lalaking laging nakatayo. Tahimik lang, parang bantay. Hindi siya lumalapit, hindi rin nawala ang takot ko. Pero sa unang beses, may kasama yung kaba na parang ginhawa. Hindi ko pa alam noon, siya pala ang kaibigang engkanto na magtatanggol sa akin sa tuwing may magtatangkang bumati. Pero bago ang lahat ng yun, bata muna akong natutong mabuhay na may dasal sa bibig at asin sa bulsa. Habang nagdadalaga nga ako, mas lalo akong napapansin ng mga tao sa baryo. Madalas, tuwing may piyesta o pagtitipon, ako raw ang pinaka nakakaakit na dalagita. Ang totoo, hindi ko yun ikinatutuwa. Ang bawat papuri ay parang banta para sa akin. Hindi ko kasi alam kung galing ba ito sa tao o sa mga engkantong nagpapanggap na kauri natin. "Ikaw si Samara, hindi ba? Napakagandang bata mo talaga, lalo na ang mga mata mo." Sabi ng isang ginang isang gabi nang may kasalan sa baryo. Bigla na lang itong sumulpot sa tabi ko nang hindi ko namamalayan. At dahil sa pagiging abala ng paligid, nakalimutan ko sabihin ang palagi kong pangontra, ang puwera usog. Pag-uwi ko sa bahay, nanikip ang ulo ko at nagsuka hanggang madaling araw. Ang mga mata ko, sobrang anghang na parang pinigaan ng sili. Hindi ko na ito maidilat ng maayos. Kahit iyak ako ng iyak, wala pa ring nangyayari. "Nay, ang sakit ng mga mata ko. Ayun na naman, Nay." Iyak ko habang dinadaing ang masakit kong mata. "Anak, hindi mo kasalanan. May mga matang hindi talaga dapat tumititig sa'yo. Kaunting antay na lang, papunta na si Nanay Basilia."
Pagkarating nga ng matandang albularya sa bahay namin, agaran niya akong tinawas at ginamot. At ayon sa kanya, ang ginang na bumati sa mga mata ko ay isang nilalang na engkanto. Hindi naman umano intensyon nito na saktan ako, pero ganun talaga ang nagiging epekto sa katawan ko kapag binabati ako ng ibang nilalang. Agaran namang ginamot ni Nanay Basilia ang mga mata ko. Nawala ang pagkakaanghang nito at nakakita ko ulit. Pero magmula nun, hindi na lang tao. Kapag hating gabi, gising ako at naririnig ko ang mahihinang haplos ng hangin sa dingding. At parang may mga yapak na paikot-ikot sa labas ng aming bahay. Minsan, may mga bulong akong naririnig. May mga aninong nakikita sa dilim. Halika, sumama ka sa amin. Napakaganda mo. Ang kinis ng balat mo. Dapat, kabilang ka sa amin. Ilan lang yan sa mga naririnig kong mapaglaro tuwing hating gabi. Kahit may mga pangontrang ibinigay si Nanay Basilia, lalo pa rin akong natatakot. Tinitignan ko ang sarili sa salamin at nagtatanong, bakit ako? Isang dapit hapon nun, pauwi ako mula sa sapa. Mag-isa lang ako noon, hawak ang palangganang may labada. Dumaan ako sa gilid ng tubuhan, nang biglang bumigat ang hangin. Tahimik ang paligid, kahit tunog ng mga kuliglig ay bigla ang nawala. Ang ganda ng buhok mo. Narinig ko ang mahina pero malinaw na boses. Hindi ko alam kung babae o lalaki, kaya't napahinto ako sa paglalakad at tumindig ang mga balahibo ko. Sumama ka sa amin. Dagdag pa ng tinig. Agaran akong nilamon ng takot. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas sa bibig ko. At mula sa gilid ng tubuhan, may aninong dahan-dahang lumalapit. Saka pa lang ako nakapagsalita, nang ilang dipa na lang ang layo nito sa akin. Parausog po, parausog. Biglang may malamig na hangin na dumampi, ngunit iba sa dati. Hindi ito nakakatakot. Sa isang iglap, ang aninong papalapit ay umurong, parang itinaboy ng malakas na puwersa. Paglingon ko sa paligid, sa di kalayuan, sa pagitan ng mga puno, may nakatayo, isang lalaki, matangkad at maputi, nakasuot ng kulay itim na mahabang damit. Hindi ko maaninag ng buo ang mukha niya, pero alam kong siya ang dahilan kung bakit nawala ang anino. Hindi ko na nagawang magtanong dahil sa takot ay nagmadali na akong umuwi. Ni isa, wala akong pinagsabihan sa nangyaring yon. Hanggang sa lumipas ang mga linggo, paulit-ulit kong nararamdaman na may nagbabantay sa akin. Kapag naglalaba ako sa sapa, may presensya akong nadarama sa kabilang pampang. Kapag nag-iigib, may malamig na simoy ng hangin na tila ba nagpapaalala na hindi ako nag-iisa. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Paglabas ko sa bakuran, nakita ko siyang muli. Tahimik na nakatayo sa ilalim ng puno ng duhat. Hindi ka tao, di ba? Kinakabahan kong tanong. Ngumiti siya bahagya na ikinapanatag ng loob ko. Tama ka. Hindi nga. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil matagal ka nang tinitignan ng iba. Kung hindi ka babantayan, baka umabot sa puntong kunin ka nila. Nila? Sino sila? Mga nilalang na hindi dapat lumapit sa'yo. Binabati ka nila. Ako lang ang pumipigil. Hindi ako nakapagsalita agad. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman ko, kundi ginhawa. Anong pangalan mo? Hindi mo pa kailangang malaman. Ang mahalaga, ligtas ka. Doon nagsimula ang pagkakaibigan namin. Hindi siya palaging nagpapakita, pero sa tuwing may nagtatangkang bumati sa akin, tao man o engkanto, lagi siyang nandoon para ipagtanggol ako. Pagkaraan ng unang beses ko siyang makita, naging madalas ang kakaibang karanasan ko. Pero kasabay nun, mas lalo ring naging madalas ang mga pagkakataong may hindi nakikitang pumipigil sa kanila at alam kong ang engkanto yon. Isang hapon, sinamahan ko si ate para magdala ng baon kay kuya
na nagbubungkal ng lupa sa may tubuhan. Habang naglalakad ako sa makipot na daan, nauna silang dalawa. Naiwan ako sandali kasi nag-ayos ng tsinelas. Nang bigla kong naramdaman ang bigat ng hangin, tumahimik din ang paligid. Kahit may mga ibon, tila biglang naglaho ang mga to. At sa gilid ng tubuhan, may aninong gumalaw. Isang boses ang narinig ko. Halika rito, Samara. Nanlaki ang mga mata ko at kinilabutan. Lumingon ako. Sa pagitan ng mga talahib, may nakalilitong anyo. Hindi ko maipaliwanag kung tao ba o hindi. Ang balat niya, maputla. Ang matay parang walang itim. Napaatras ako. Ate! Tawag ko habang nanginginig ang boses. Ngunit bago pa makalapit si ate, may malamig na ihip ng hangin na sumulpot mula sa aking likod. Napaatras ang nilalang saka naglaho sa pagitan ng mga damo. Paglingon ko, sa malayo, nakita ko siyang muli, ang engkantong lalaki. Nakasuot pa rin ng itim na mahabang damit, nakatayo sa dulo ng daan. Tahimik lang siyang nakatingin, saka dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Nasundan pa ang pangyayaring yon. Isang tanghali, nagpaiwan ako sa paaralan para maglinis ng silid. Habang nagwawalis, bigla akong kinabahan. Parang may tumayo sa gilid ko, pero wala naman akong kasama. Pagtingin ko sa bintana, may babaeng nakadungaw mula sa labas. Maputla ang balat, nakaputing saya, walang anino. Halos panawan ako ng ulirat nang makita ko ang babaeng yun. Samara, ang ganda mo. Halika. Nalaglag ang walis sa kamay ko. Nanginginig ang tuhod ko dahil sa takot. Hindi ko na nga nagawang magsalita pa. Pero mula sa likod ng bintana, dumaan ang matinding hangin at pumutok ang mga dahon sa paligid. Nang imulat ko ang mga mata ko, wala na ang babae. At sa kabilang dulo ng bakuran, sa ilalim ng puno ng akasya, nandoon siya. Ang engkantong lalaking laging tumutulong sa akin. Tahimik pa rin at hindi lumalapit, pero nakamasid. Mula noon, mas lalo kong nadama na hindi ako nag-iisa. Tuwing may nagtatangkang bumati, tuwing may aninong susulpot, tuwing may boses na tatawag sa pangalan ko, laging may malamig na hangin ang tatabing sa akin at laging may aninong nakatayo sa di kalayuan. Hanggang sa isang dapit hapon nga nun, tuluyan na siyang lumapit sa akin. Galing ako sa ilog kung saan kami naliligo ng mga pinsan ko. Naiwan ako mag-isa dahil nag-uwian na sila at ako na may nagpasya pang magsampay ng damit bago dumiretso pa uwi. Sa daan nga pa uwi, dumaan ako sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Habang naglalakad, napahinto ako nang bigla ko na namang marinig ang mga kakaibang bulong. Samara, sumama ka sa amin. Napalingon ako. Sa ilalim ng puno, may 3 anyo ng mga nilalang na parang tao pero maputla. Mahahaba ang buhok at ang mga matay tila kumikislap na walang puti. Nanindig ang mga balahibo ko. Maganda ka. Sumama ka na sa amin. Dagdag pa ng isa na marahang lumalapit. Dahil sa takot ay hindi na naman ako nakasigaw. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Ngunit bago pa sila tuluyang makalapit, may biglang umalingaw-ngaw na malamig na hangin. Napaatras ang 3 nilalang. Parang may tumulak na hindi ko nakikita. At mula sa gilid ng puno ng akasya, lumitaw siya. Ang lalaking palaging nagliligtas sa akin. Ngayon, hindi na siya nanatiling malayo. Lumapit siya. Ang mga nilalang na bumabati sa akin, biglang naglaho na tila usok sa hangin. At naiwan kaming dalawa. Huwag kang matakot. Mahina niyang sabi. Ang boses niya'y malamig pero nakakapawi ng kaba. Napaatras ako. Ikaw yung palagi kong nakikita, 'di ba? Sino ka ba? Tinitigan niya ako ng matagal bago siya sumagot. Ako si Eliazar. Eliazar? Bakit mo ko sinusundan? Hindi kita sinusundan. Mas madaling sabihin na binabantayan kita.
Bakit? Dahil simula pa pagkabata mo, gusto ka nang kunin ng marami. Hindi mo kasalanan na maganda ka, Samara. Ang kasalanan mo lang, ipinanganak kang kaakit-akit sa mga mata ng tulad namin. Mga tulad ninyo? Hindi siya sumagot agad. Imbes, tinapunan niya ng tingin ang puno ng akasya, saka tumingin ulit sa akin. Basta tandaan mo, hanggat naririto ako, hindi ka nila makukuha. Tahimik akong nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o magpapasalamat. Sa unang pagkakataon, mas malinaw ko siyang nakita. Matangkad, maputi, pero hindi putla gaya ng iba. At ang mga mata niya, may kakaibang ningning na mahirap ipaliwanag. Salamat. Mahina akong sabi. Ngumiti siya. At sa unang pagkakataon, hindi agad naglaho. Tumalikod siya ng dahan-dahan at bago siya tuluyang lumayo, nagsalita pa siya. Huwag kang lumapit mag-isa dito sa puno ng akasya. Hindi lahat ay natatakot sa akin, Samara. Matapos niyang sabihin yun, iniwan niya na akong nakatayo, nanginginig, pero may kakaibang kapanatagan sa dibdib. Simula noong nagpakilala si Eliazar, naging iba na ang mga araw ko. Tuwing nasa labas ako, sa ilog, sa tabing bukid, o kahit sa ilalim ng mga puno, hindi ko na kailangang matakot. Lagi siyang nandoon. Hindi na siya basta aninong nakamasid lang. Madalas na siyang lumalapit at nakikipag-usap. Hindi ka ba napapagod? Minsan kong tanong habang naglalakad kami pauwi mula sa ilog. Hindi ako napapagod. Mas mahirap ang magpabaya. Sagot niya nang nakatingin sa akin. Sa bawat araw, unti-unti kong nakikilala ang katahimikan niya. Hindi siya madaldal, pero kapag nagsalita, laging mabigat ang kahulugan. Ako naman, nasanay nang may kausap na kakaiba. Isang engkanto na hindi ko na inisip na mananakit sa akin. Magmula nga noon, hindi na ako basta-basta nagkakasakit. Itinuring kong kaibigan na tagapagbantay si Eliazar. Hindi na din ako madalas magtungo sa bahay ng albularyo ang sinanay Basilia. Magmula nga nang maging malapit kaming dalawa ni Eliazar, nakaramdam na ako ng kapanatagan. Pero sabi nga nila, lahat ng bagay ay may katapusan. Hanggang sa dumating ang isang gabi na malakas ang ulan. Nagkaroon ng huling pagtatangka ang mga elementong dati ay laging bumabati sa akin. Mula sa likod ng aming bahay, may boses na tumatawag. Samara! Samara! Boses ni Eliazar ang naririnig ko. Kaya naman agad akong sumilip ng akalain kong siya ngayon. Nakita kong may aninong nakatayo sa bakuran. Hindi ko na alam kung guni-guni lang, pero naramdaman kong parang hinihila ako ng hangin. Eliazar, ikaw ba yan? Nagtatakang tanong ko. At bago pa man ako makalabas ng bahay, bigla na lang lumitaw sa harapan ko si Eliazar. Hinawi niya ang hangin, parang nagiging bato ang kanyang anyo. At muling naglaho ang nilalang na tumatawag sa akin. Paglingon niya sa akin, basang-basa siya ng ulan, pero malinaw ang tinig niya. Samara, ito na ang huli. Hindi na sila titigil hanggat nandito ako. Anong ibig mong sabihin? Dalawa lang ang maaaring mangyari. Aalis ako at muling babalik ang lahat ng panganib. O iiwan kita ng may pamana, ngunit hindi yun kasiguraduhan na habang buhay kang ligtas. Ano? Teka, hindi kita maintindihan. Ang mga nilalang na tumatawag sa'yo. Hanggat nasa tabi mo ko, may mga magtatangka pa rin na kunin ka. Pero kaya kitang ipaglaban sa kanila. Pero kung hindi mo na kaya, maaari na akong umalis at iwanan ka ng pangontra laban sa kanila. Pero nasa sayo ng pagpapasya dahil lahat ng pangontra may hangganan, Samara. Pangontra laban sa kanila? Hindi ba pwedeng manatili ka na lang? Huwag ka nang umalis. Hindi ako natatakot sayo at tinatanggap naman kita bilang gabay ko. Saglit siyang napatitig sa akin.
Parang binabasa kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. At sa halip na umalis nga, nagpasya din siyang manatili. Kung yan ang desisyon mo, hindi ko rin kayang iwan ka, Samara. Sa oras na kailanganin mo ko, tawagin mo lang ang pangalan ko. Dadating ako kahit anong mangyari. Inilahad niya sa akin ang palad niya at nang tanggapin ko yun, may mahinang boltahe ng kuryente ang dumaloy sa katawan ko. Saka siya unti-unting naglaho na parang tinatangay ng hangin. Mula noon, naging bahagi na siya ng buhay ko. Hindi ko man siya maipakilala sa lahat pero alam ng aking pamilya na siya ang dahilan ng aking paggaling. Sa tuwing lalabas ako, palagi siyang nandoon. At habang tumatagal, hindi na lang siya naging tagapagtanggol, naging tunay na kaibigan ko na siya. Hanggang sa unti-unti kong natutunang mahalin ang presensya niya, kahit alam kong hindi kami kabilang sa iisang mundo. Sa paglipas nga ng mga taon, hindi na muling bumalik ang mga aninong dating nagpapahirap sa akin. Tahimik na ang mga gabi ko at hindi na ako kinakabahan sa tuwing naglalakad mag-isa sa bukirin o di naman kaya sa tabing ilog. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na ang hiwaga sa buhay ko, sapagkat naroon pa rin siya. Si Eliazar, hindi siya kailanman nawala. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iba na may engkanto akong kaibigan na laging nasa paligid. Hindi ko man siya maipakilala ng tuwiran, pero ramdam ng pamilya ko ang kanyang presensya. Ang sakit ko noon, ang mga karanasang akala nila'y sumpa, unti-unting nawala dahil may isang nilalang na hindi ako iniiwan. Hindi ko alam kung paano matatapos ang pagkakaibigang ito o kung talagang may wakas pa nga. Ang alam ko lang, sa mundong ito na puno ng misteryo at lihim na hindi nakikita ng lahat, ako ay isa sa iilang nakasaksi na may mga nilalang na handang magmahal at magbantay kahit hindi kami pareho ng mundo. At sa bawat araw na lumipas, dala ko ang katiyakang hindi ako kailanman nag-iisa.